Hello guys! What's up? May mga katanungan ka pa ba tungkol sa National ID Online Registration Step 2? At naguguluhan ka pa rin ba sa mga requirements na kailangan para tayo ay makapag-proceed sa ating Step 2 ng National ID Online Registration? Yan ang tatalakayin natin sa video na to. Pero bago ang lahat, tara, mag-intro muna tayo! Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro at sa lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube channel. Okay, so ginawa ko tong video natin ngayon mga kamaestro dahil marami pong nagme-message sa akin, nagko-comment sa ating YouTube channel at nagme-message sa aking official Facebook account tungkol sa mga kailangan na requirements, mga proseso na gagawin natin para sa ating Step 2 ng National ID Registration. Okay, so tatandaan po natin, yung ating Step 2 ay hindi na po ito online, kundi ito po ay face-to-face na. Ibig sabihin, pupunta mismo kayo sa lugar para doon kayo magkaroon ng inyong biometrics para sa ating Step 2 ng National ID Registration. So, bali yung online lamang po is yung Step 1. Okay? So, yan po yung tatalakayin natin dito sa ating video. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at ngayon ka pa lang nakapunta rito, so wag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, at syempre, mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell button dyan para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload tungkol dito sa National ID dito sa ating YouTube channel. Alright, so yan, so nabanggit ko na kamaestro kanina, ang video natin ay tungkol sa Step 2 ng ating National ID Registration. So, ano nga ba yung mga kailangan natin? So, yan po yung tatalakayin natin dito sa video na to. So, pero bago yan, konting reminders lamang po, kasi marami nagtatanong sa akin, yung mga tapos na sa Step 1. Kasi ito lamang po, marami na pong tapos sa Step 1. At marami na rin pong tapos sa Step 1 hanggang Step 3. Base sa latest update ng PhilSys ay nasa almost million na rin po yung tapos ng Step 3. At ibig sabihin po nun ay natanggap na nila ang kanilang mga ID mismo. Okay, so yung mga ongoing pa po para sa Step 1, konting tiyaga lamang po, konting pasensya lamang po, at lahat po tayo ay mabibigyan din ng National ID in the future. Okay, so marami po kasi nagtatanong sa akin mga kamaestro, bakit daw tapos na sila sa Step 1 pero nakalagay is pending appointment. Okay, so wag po kayong mag-alala, wag po kayong matakot na baka nag-error po ang inyong Step 1 online registration. So, hindi po yun nag-error. Ibig sabihin naman po nun, nakalagay siya pending appointment because wala pa pong available na registration center sa inyong lugar. Alright, so halimbawa, nasa isang area ka, nasa isang province ka, for example, ako nasa Cavite. And then, hanggat wala pa nagbubukas na registration center dito sa aking province, malamang mag-pending appointment kasi hindi naman po pwedeng doon pa tayo sa kabilang province kukuha ng ating Step 2, kasi hassle pa po sa atin yon. Mamasahe pa tayo, magka-travel pa tayo, sayang yung oras, sayang yung pamasahe natin. Okay, so ang PhilSys naman po ay ginagawang lahat para mabuksan yung lahat ng registration center, although inuunti-unti lamang po nila. Kaya kung nakalagay po dyan is pending appointment, so ang gagawin naman po natin is mag-antay na mag-open yung mga registration center na malapit yan sa lugar na nilagay ninyo sa inyong Step 1 online registration. Okay, so malinaw po yun, hindi po kayo nag-error, hindi po kayo nagkaroon ng problema. So ang gagawin naman po natin is mag-antay na mag-open yung mga registration center na malapit po sa inyong lugar. Okay, and then isa pa sa kagandahan mga kamaestro na update ng PhilSys natin. So mayroon na rin pong available na mga registration center sa mga Robinsons Mall sa inyong mga lugar. So nakipag-partnership mayroon pong partnership ang ating PhilSys at ang Robinsons Mall. So ibig sabihin po nun, lahat ng Robinsons Mall, mayroon tayo sa buong Pilipinas ay maglalagay sila ng designated na registration center. Ibig sabihin po nun, kung wala pa nagbubukas na registration center sa inyong lugar pero mayroong Robinsons Mall, mayroong malapit sa inyong Robinsons Mall, pwede po kayong mag-inquire doon at baka bukas na ang registration center na ilalagay nila doon sa Robinsons Mall. So isa po yun sa good news natin mga kamaestro. Okay, umpisa na natin yung talakayan kung paano nga ba natin gagawin ang Step 2 biometrics at ang mga kailangan nating requirements para tayo ay makapag-proceed sa ating Step 2. So umpisa na natin. Step 2. Pagkuha ng biometric information tulad ng fingerprint, iris scan at front-facing photograph at validation ng supporting documents.
Ang hakbang na ito ay gaganapin sa registration center na inyong pinili mula sa Step 1 registration. Huwag kalimutang dalhin ang iyong transaction number para sa hakbang na ito. Tandaan, bawal ang may hikaw, sombrero, takip sa mukha at heavy makeup dahil ito ay National Identification System, so dapat kung ano ang itsura mo ay siyang mag-a-appear sa database at sa ID. Mahalagang paalaala, siguraduhin tama ang impormasyon na ibibigay mo sa registration gaya ng spelling ng pangalan, birthday, at address para hindi kayo magkaroon ng problema. Step 3. Issuance ng PhilSys number, PSN at PhilID. Ang inyong PSN at PhilID ay i-deliver ng PhilPost sa inyong tahanan. Paalaala, lamang po na huwag i-post sa social media ang inyong PhilID dahil ito ay naglalaman ng inyong personal na impormasyon. Kung merong concern o tanong, maaaring sumangguni sa mga sumusunod na feedback channels. Maaaring mag-email sa info@philsys.gov.ph o kaya naman pumunta kayo sa kanilang Facebook m.me/PSA Philsys Official o kaya naman tumawag sa hotline 1388. Sama-sama tayo sa pagsulong para sa isang makabagong Pilipinas. Heto na ang PhilSys ID natin to. Narito naman po ang lista ng mga supporting documents na maaari niyong gamitin sa pagpaparehistro sa National ID System. Primary documents: PSA, DFA, GSIS or SSS Unit Card, Land Transportation Office o LTO license. Para naman sa mga secondary documents, PSA, LCRO issued Certificate of Live Birth, PSA issued Report of Birth, PSA issued Certificate of Founding, Integrated Bar of the Philippines Identification Card, Professional Regulatory Commission of PRC ID, Seaman's Book, Overseas Workers Welfare Administration o OWA ID, Senior Citizens ID, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece ID, License to Own or Possess Firearms ID, NBI Clearance, Police Clearance ID, Solo Parents ID, PWD ID, Voters ID, Postal ID, Taxpayer Identification Number o TIN ID, PhilHealth ID, Philippine Retirement Authority PRA issued Special Resident Retirees Visa, National ID from other countries, Residence ID from other countries, at SSS ID. Samantala, maaari din ninyong gamitin bilang secondary supporting documents ang mga sumusunod basta't siguraduhin ito ay mayroong front-facing photograph o picture, signature o thumb mark, full name, permanent address, at date of birth. Employee ID, School ID, Barangay Clearance Certificate, Barangay ID, at City or Municipal ID. Alright, so dito na nagtatapos ating video. So kung nagustuhan po ninyo ang ating video, huwag niyo pong kakalimutan na i-like, mag-comment din po kayo dyan, at syempre, i-subscribe nyo na rin ang ating channel para ma-notify kayo at maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos na ating i-upload pa sa mga susunod na araw. So muli, maraming salamat po. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! One, two, three, come on!